Sa dami ng mga sasakyan ngayon sa 2026 na may mga makinang palpak at pumapalya ng malala, mapapaisip ka talaga, saan nga ba makakahanap ng pinakamagagandang makina? Nakakainis talaga para sa akin kasi gusto ko ng mga makinang maaasahan pero gusto ko rin yung mga makinang masaya gamitin. At mahalaga rin yun, pero nawawala yung saya kapag palagi ka na lang nasa talyer para magpagawa. Kung tutuusin, palpak ang bagong Turbo V6 ng Toyota. Pati GM, basura ang V8 nila. Lalo na ang L87 na napuputulan ng connecting rod at maraming problema. Pati yung 1.5 ng Honda at Volkswagen, di rin maganda ang makina at maraming problema. Parang wala ng dekalidad na makina ngayon. Kukuha ako mula sa mahiwagang baul ng pinakamaaasahan at pinakamahusay na makina na makikita pa rin sa mga modelong 2026. Mag-notes ka, umupo, kumuha ng kape. Simulan na natin. Isa sa pinaka-maaasahang makina ay ang 2.5L na 4 na silindrong natural aspirated ng Toyota na makikita sa ilang sasakyan na ibabahagi ko rin. Oo, umabot ito sa mga 203 horsepower. Kasama rito ang port at direct fuel injection na DA4S na epektibong nag-aalis ng carbon fouling sa intake valves. Kadalasan itong nararanasan ng direct engines, ngunit halos inalis na ito ng Toyota sa mga makina nila. Malaking panalo ito. At ang makinang yon ay ang Toyota A25A FKS at A25A FXS. Lubos silang compatible sa karaniwang drivetrain at hybrid drive. Makikita mo sila sa Toyota at Lexus, lalo na sa mga modelong madalas kong banggitin gaya ng Lexus NX 350h at RX 350h na karamihan ay may ganoong makina. Kahit ang 250 base model ay may halos parehong makina nito. Kung bibili ka ng brand new na Lexus Hybrid ngayong 2026, kadalasan isa sa mga makinang ito ang gamit at ginawa ito para tumagal. Hindi nakakagulat ang pagiging maaasahan nito. Ang makinang ito ay konektado sa isa sa pinakamaasahang SUV sa merkado sa 2026 at yon ang Toyota RAV4. Sa totoo lang, kapag nag-search ka sa NHTSA at tiningnan mo ang mga reklamo, kakaunti lang kung meron man ang reklamo na may kinalaman sa sasakyang ito. Talagang tuloy-tuloy lang ang andar ng mga ito. Dahil sa tibay ng platapormang ito, napatunayan nilang umaabot ng 200,000, 300,000 milya ang tinatakbo nito. Ang tanging totoong problema bukod sa mga issue gaya ng electrical gremlins o kakaibang recall tulad ng backup camera, minsan makakakita ka ng kakaibang problema sa water pump na maaring tumutulo ng kaunting kulang. Paminsan-minsan, ang mga hybrid variant ay may kakaibang recall, problema sa paglamig o ingay mula sa high pressure fuel pump. Pero bihira lang ito. Maaring maging issue ang konsumo ng langis dahil sa low pressure rings o low tension rings. Pero sa huli, ito ay makina na maaasahan taon-taon, milya-milya. Alagaan mo lang ang maintenance mo at tataga talaga ang mga ito. Makikita mo ang mga maasang makinang ito sa base variant ng Highlander. Makikita mo rin ito sa Camry carryover dahil halos puro hybrid na yon. At bukod pa dyan, ang mga produkto ng Lexus, marami sa kanilang mga hybrid na sasakyan ay may ganyan. Kasama na pati ang bagong Lexus ES kung saan ang ES, ang hybrid drive syempre, ay nag-aalok ng 2 tuldok 5 litro na inline 4 na nakakabit sa hybrid drive. Ang NX at RX series, pati iba pang maliliit at mid-size na sasakyan ay gumagamit ng 4-cylinder drivetrain. Makikita mo sila. Ito ang modelo, ito ang makina. Isa ito sa pinakamaasahan at mabibili mo pa rin sa 2026. Pangalawang makina based sa aking karanasan na talagang sobrang tibay at maaasahan. Pinag-uusapan natin ang 2GR FKS na makina at ito ay isang 3.2 litro na V6. Pwede kang magkaroon ng 6-speed o 8-speed na automaticong transmission na nakakabit sa 300 at 11 horsepower na naturally aspirated V6. Mahalagang tandaan na ang mga makinang ito ay may pinagsamang port at direct fuel injection. Ang direct injection ay mas tipid sa gasolina at eksakto ang fuel control gaya ng ibang makina. Bukod pa rito, magkakaroon ka ng port injection para limisin ang intake valves. Kaya hindi mo mararanasan ang problemang yon sa D4S engine sa nauna nating tinalakay na 4-cylinder engine ng Toyota. Matindi talaga ang mga ito. Water pumps, paminsan-minsan lang ang nagkakaproblema. Pero dahil longitudinal ang makina, madali lang ma-access ang mga bagay tulad ng coil packs at spark plugs. Ganon din sa oxygen sensors, madali lang din. Ngayon, ang ilang produktong ito, lalo na sa mga lumang makina tulad ng ES, nakapahalang ang makina ay mahirap ma-access ang ilang spark plugs, coils at oxygen sensors. Medyo disbentahe, pero sobrang reliable at matibay ang makinang ito, kaya ginagamit pa rin ng Toyota. Kilalang umabot ng higit 300,000 milya ang mga ito. Maliban sa ilang maliliit na issue gaya ng water pump na kailangan lang palitan, normal lang naman yon sa maintenance.
Paminsan-minsan, nakakaroon ng tagas ang oil cooler line at mga lumang VVTi lines bago ito na-update. Talagang posible silang tumagas. Oo, yan ang mga linyang nagdadala ng pressurized oil para sa variable valve timing. Hindi na rin bago ang isyung yan, pero may update na simula noon. Karamihan ng sasakyang naka-issue ay naayos na, at ang mga sumunod ay kadalasang maayos na rin. Isa talaga itong matibay at maaasang makina na ginawa para tumagal ng literal na habang buhay. At nakakalungkot, makikita mo ito sa mga lumang modelo tulad ng ES350, ang mas lumang RX350, ang mas lumang Highlander, at pati na rin ang mas lumang V6 na maaring available pa rin sa ilang mga merkado, pero hindi na dito. Ang V6 na yon ay kadalasan makikita na lang ngayon sa IS350. Nakakalungkot, halos inalis na ito ng mainstream sa North America para sa Toyota at Lexus products. Kaya naniniwala pa rin talaga ako na isa ito sa pinakamaaasang makina na mahanap mo kahit saan. Hindi sila kumakain ng langis. Ang ganda ng tunog nila kapag pinapaikot mo ng mataas ang RPM. Kaunti lang ang torque nila, pero malakas ang hatak ng makina sa mataas na RPM. Hindi mo kailangan ng maraming maintenance dahil kadalasan hindi naman nasisira ang mga parts. Magpa-change oil ka lang, palitan ng preno at gulong, ayos ka na. Mas malaki ang halaga ng kotse sa iyo kaysa sa pagiging simpleng transportasyon lang at gusto mong sumali sa isang komunidad na tunay na nagmamalasakit sa masayang karanasan sa pagmamaneho. Exotic CarPlay Place. Kuha ng merch tulad dito sa baba, i-click lang ang link. Bago tayo pumunta sa numero 3, kailangan mong tandaan na syempre may iisang bagay na pare-pareho sa lahat ng mga sasakyang ito at gusto kong makita kung sino ang unang magsusulat dyan sa ibaba kung ano yon. Mayroong isang bagay na pare-pareho sa bawat isa sa mga makinang ito na dahilan kung bakit sila ang ilan sa pinakamaaasahang drivetrain sa merkado. Malalaman mo kung ano yon sa dulo. Ang pangatlo ay ang mga makina ng Mazda Sky Active G. Partikular, ang naturally aspirated na dalawang tuldok 5 litro na 4-cylinder engine na tinatawag na PYVPS o PYVPTS engine. Based sa aking karanasan, lahat ng kakilala ko na nagmay-ari nito, may mga kaibigan akong may ganitong sasakyan at talagang pinupuri nila ito. Paulit-ulit silang bumibili ng Mazda dahil alam nilang may natuklasan silang tagong hiyas. Sulit talaga ang produkto ng Mazda. Habang marami ang nabibiktima ng sirang sasakyan, matagal nang maasahan ang Mazda Sky Active G. Mahusay ang makinang ito at bihira ang reklamo ayon sa mga forum. Ganon din sabi ng mga kaibigan ko at mababa rin ang reklamo ayon sa NHTSA. Bihira ang may negatibong komento rito. Ibig kong sabihin, may mga pagkakataon na may kaunting konsumo ng langis sa mga turbo engine na bersyon. Pero sa totoo lang, karamihan ay sasang-ayon na ang Mazda 2.5 ay talagang matibay at maaasahan. Ginawa sila para tumakbo ng 200,000, 1,200 at 50,000 milya. Hindi man kasing tagal ng 2.5 ng Toyota pero halos malapit na rin. Mas masaya talaga magmaneho ng mga ito. Kaya makukuha mo ang non-turbo na may humigit kumulang 100 at 87 horsepower o ang turbo na bersyon na may humigit kumulang 200 at 50 horsepower. Dapat tandaan na may ilang maliliit na issue gaya ng cylinder deactivation sa NA na bersyon pero sa turbo mukhang wala na ito. Tinanggal na nila halos ang feature na yon pero may ilang bihirang issue pa rin. Nagkaroon dati ng bitak sa cylinder head sa mas lumang henerasyon pero wala na ngayon. Ang carbon build-up mula sa direct injection system ng karamihan ng makina ay madaling mapamahalaan basta regular ang maintenance. Hindi ito kasing tibay ng sistema ng Toyota o Lexus pero madali lang i-maintain at kayang-kaya. Ngayon, makikita mo ang mga makinang ito sa iba't ibang produkto ng Mazda tulad ng CX-5, CX-50, Mazda 6 at Mazda 3 na isa sa mga paborito ko. Gustong-gusto ko ang Mazda 3 dahil available ito sa naturally aspirated, manual gearbox at front-wheel drive. Isang simple, purong at masayang karanasan sa pagmamaneho ito. Kung nababagot ka na doon, subukan mo ang turbo, ang GT na bersyon na may 250 horsepower at siguradong mararamdaman mo ang lakas. At maniwala ka sa akin, masigla at mabilis ito. Masaya at maasahan ang maliliit na kotse. Iyan ang ganda ng kotse na tumatagal ng lampas. 250,000 milya. Ano pa ang hahanapin mo sa makabagong makina? Lalo na kung nakakakuha ka ng sirang makina tulad ng mga 1.5 sa Honda na may issue sa halo ng langis at gasolina. Pati ang GM 5.3 na may cylinder deactivation, sumasabog ang lifter at ang maliit na EA888 na makina ng Volkswagen, mabilis ding nauubos ang langis. Ang Mazda ay napakagandang produkto at ang mga makinang ito ay hindi nabibigyan ng sapat na papuri. May mga mabubuting kaibigan ako na gumagamit ng mga sasakyang ito. May mga nakatrabaho akong gumagamit ng mga sasakyang ito at masasabi kong nakuha ng Mazda ang tamang timpla sa 2.5 na makina.
Sulit itong tingnan at mataas ang ranggo nila. Siguro natatanong ka, nasaan ang Honda sa larong ito? Tama ka, dahil may makina talaga ang Honda na sulit bilhin. Tinatawag itong K20C2 o K20C4. Sa madaling salita, ito ay 2 litrong naturally aspirated o 2 litrong turbocharged na makina na makikita mo na ngayon sa kanilang base trim na binuhay nilang muli at pati na rin sa mas sporty nilang mga modelo. Ibig kong sabihin, yung 1.5 na makina ang ginagamit nila noon. Yun ang madalas nilang ilagay sa maraming Civic pati na rin sa CR-V. Pero nagsimula tayong makakita ng maraming problema. Sumabog na head gasket, sobra sa konsumo ng langis at pagkahalo ng gasolina sa langis na minsang sumisira ng makina, basura talaga sila. Mayroon din kaming lumang 2 litro na makina na matibay, pati na ang ilang lumang 1.8. Talagang matitibay ang mga naturally aspirated nilang makina. Nandito rin ako para magdala ng magandang balita. Kung gusto mo ng Honda, may maasahan ka pa rin. Pero masakit aminin, may maganda silang 3 tuldok, 5 LV6 kahit may ilang di maganda ron. Sa tingin ko, maasahan sila. Pero may 2 babala. Una, timing belt pa rin ang gamit nito. Samantalang chain ang gamit ng Lexus 3 tuldok 5 sa Honda, importante ang maintenance. Bawat 8 pu, 9 pu o 100,000 milya palitan ang timing belt. Kasama na rin ang water pump at mga pulley. Tingnan ang manual mo para sigurado. Ang mas malaking issue ay maraming batch ng makina ang may sira sa rod bearing at iba pang sira sa pang-ibabang bahagi ng makina. Kaya maraming may-ari ang naapektuhan. Kaya mag-ingat ka kung bibili ka ng 3 tuldok, 5 tingnan mo sa NHTSA yung mga specific na recall at batch number, pero siguradong ligtas ka naman dito sa 2 litro na makina. Walang kinalaman ang 2 litrong makina sa 3 tuldok, 5 at matibay at maasahan ito. Pero hindi talaga malakas ang performance nito. 158 horsepower lang sa base model at 180 hanggang 252 horsepower sa turbocharged na bersyon, mas buhay ang takbo. Pero di pa rin ganoon ka-sporty. Ngayon, ang top trim na turbo ay direktang katapat ng Mazda 2.5 at Turbo/GT models at pareho silang maaasahan at maganda ang pagpipilian. Sa kabutihang palad, dahil sa kasaysayan at sa track record ng Honda sa mga makinang ito, umaabot sila ng 200 hanggang 300,000 milya. Hanap mo ba ay makinang matipid sa gas, mababa ang maintenance at matibay? Ito ang para sa'yo. Laging piliin ang NA versions para sa pinakamagandang resulta. Wala naman itong totoong kilalang sistemikong problema. Kung gusto mo ng turbo na makina, ilang modelo hanggang 2018 o 2019 kahit turbo, nagkaproblema sa paghahalo ng langis at gasolina kahit sa 2 litro. Palaging magpalit ng langis, painitin muna ang makina. Iwasang apakan agad ang silinyador kapag malamig at hayaang lumamig bago patayin. Mas okay din ang mahahabang biyahe kaysa maiikli. Makakatulong ang mga hakbang na ito para mapahaba ang buhay ng alinman sa 2 litro o 1 tuldok 5. Ang totoo, pinakamahaba ang buhay ng naturally aspirated 2 litrong makina ng Honda. Makikita mo ito sa Ake o Integra. Alam natin na mas masaya magmaneho kapag ikaw ang nagpapalit ng gear sa ilang model trims. Gustong gusto ko ang Integra. Masaya at walang arte ito. Kahit parang mas malaking Civic lang ito, nandun pa rin ang espiritu at sarap imaneho. Makikita rin ang mga makinang ito sa Civic at Accord. Baka magulat ka sa pang-5. Alam mo, naghahanap ako ng truck at sa GM, parehong kalat yung 5.3 at 6.2 nila, sumasabog pa connecting rod. Sa Dodge Land o Rams naman, may Hurricane pero hindi pa natetest. Yung lumang 5.7 Hemi, kinakain ng camshaft at lifters ang sarili nila. Ngayon, ano na lang natira kung pati Nissan tinanggal na ang Titan sa merkado? Hulaan mo. Ang Ford F-150 at Ford Mustang ay may matibay na makina. Hindi ako makapaniwala na parang hindi napapansin ang ganitong makina. Sikat na ngayon ang sasakyan ito at kilala ng marami, pero nakakagulat na kaunti pa rin ang bumibili. Ang tinutukoy ko ay ang Coyote 5-liter V8 naturally aspirated engine ng Ford. Ngayon, isa ito sa pinakamaasang modernong makina ng full-size truck. Sa totoo lang, kakaunti lang ang reklamo dito dahil wala itong turbo na komplikasyon, wala ring mga issue tungkol doon. Ngayon, sa kasama ang palad, may 10-speed automatic transmission ng Ford na nagdudulot ng maraming problema at sakit ng ulo sa mga tao, pero hindi naman ito dahil sa makina. Ang makina mismo ay talagang matibay at maaasahan. Matagal na rin itong ginagamit. Ang maganda dito, may 400 horsepower 5 litro displacement dual port at direct fuel injection tulad ng Toyota. Isa ito sa mga dahilan kung bakit matibay at tumatagal ang mga makinang yon. Kaunting maintenance at mataas na reliability. Ano pa ang hahanapin mo? Ngayon, madalas nang makita ang 5 litro na Coyote ng ikatlong henerasyon na umaabot ng 200,000 hanggang 400,000 milya na minimal lang ang maintenance pero may ilang dapat isaalang-alang.
Oo, ang transmission ay kailangan sumabay sa truck at makina. Bukod dito, ang timing change ay pwedeng mag-stretch kapag mataas na ang tinakbo. Maaring marinig ang ingay pag-start pero maasahan pa rin gamitin. May ilang customer ding nagreklamo sa pagkonsumo nito ng langis. At syempre, natural lang na ang wet belt system ay hindi talaga ang pinakamagandang sistema sa ngayon. Pero kung naghahanap ka ng alinman sa mga full-size na truck, karamihan sa kanila ngayon ay rock at turbocharged na mga makina. Katulad sa Fordland, marami silang ginagamit na 2 tuldok 7-3 at 3-5 na makina. At kahit matibay ang 3-5, marami pa rin itong mga issue na parang hindi natatapos. Mas komplikado, may mga turbo, wastegate at marami pang ibang mga tubo na ibig sabihin ay mas komplikado talaga sila. Ang 5 litro na V8 ay simple, matibay at sobrang maasahan. Kaya di ko maintindihan bakit dito mas pinipili ng iba. Oo, maasahan talaga sila. Tama yan, narinig mo rito. Hindi maraming Ford ang lubos kong pinupuri sa pagiging maasahan. Pero isa ito sa mga pasok sa listahan. Bago ko ibahagi ang iisang salit kung bakit ito ang 5 pinakamaasahan, may ilang dapat isaalang-alang. Sa kasamaang palad, may mga makinang hindi na isama sa listahan. Toyota at ang kanilang 3.4 na litro na V6, tinatawag itong V35A. At sa kasama ang palad, ito ay naging dahilan at pinagmulan ng mahigit 100,000 recalls. Kabilang na ang Toyota Tundra, Lexus GX550 at Lexus LX600. Sa kasamaang palad, gusto ko talagang mahalin ang makinang ito at ang mga plataporma. Ngunit hindi pa sila matibay ngayon. At sa kasama ang palad, ang 3.2 litrong V6 Honda J35 ay isa rin sa mga gusto ko talagang mahalin. Mahal ko ito pero may babala pa rin dahil sa timing belt lalo na't may ilan na sumisira sa ibabang bahagi ng makina. Masakit talaga para sa akin. Sa kasamaang palad, habang lumilipat tayo sa merkado na puno ng maliliit na makina tulad ng 1.5 at 2-liter turbo engine na may direct fuel injection, marami ang napupuno ng carbon. Ang mataas na init at presyon sa loob ay nangangahulugan na marami sa kanila ay hindi tumatagal. Kaya, sa madaling salita, ang mga makinang iyon ay hindi talaga ginawa para tumagal ngayon. Ang mga makinang tumatagal na siyang pagkakatulad ng 5 ito ay karaniwang walang turbocharging. Sila ang mga huling natitira sa lahing unti-unti nang nawawala. Ang mga makinang ginagamit natin noong 10, 15, 20 taon na ang nakalipas, wala namang turbo noon. Wala ring direct injection. Marami sa mga makinang kilala nating matibay noon ay simple lang. Port injection, V6, V8, walang turbo, manual na gearbox, yan na ang pinakamaaasahang kombinasyon. May mga magagandang video rin, pero kung gusto mong sumali sa membership program, meron na ako nito at unti-unti na rin itong lumalago. Ipinapakita nito ang isang komunidad ng mga taong pareho ng interes kung saan maaari kong ipakita, alam mo na, mga video, makapagbahagi ng behind the scenes at magbigay ng dagdag na detalye kung bakit napakaganda ng komunidad ng Exotic Car Play Place. Sana makita ko kayong lahat sa lalong madaling panahon mga kaibigan. Magkita tayo ulit. Paalam!